Nasaan ako? Tanong ni Edward sa sarili nang magising siyang basang-basa at nakadapa sa buhanginan. Dumadaing at hawak ang ulo na iniikot niya ang tingin sa hindi pamilyar na paligid bago nagbalik sa isipan niya ang nangyari. Shoot! Yung cruise ship! Lumubog yung cruise ship na sinasakyan ko. Ang huling naaalala niya ay nagkakagulo na sa sinasakyan niyang cruise ship na papunta sana ng Singapore. Malinaw pa sa isipan niya ang mga sigawan at iyakan ng mga tao noong tumigil ang barko at unti-unting tumagilid. Sa kabutihang palad ay nakakuha pa siya ng life jacket bago tuluyang lumubog ang barko at nahulog siya sa dagat. Madilim at malakas ang alon noong gabing yun, pero sinikap niyang mabuhay at sa awa naman ng Diyos ay buhay nga siyang nakaligtas sa trahedya. Salamat bro, at hindi mo ako pinabayaan. Pero kumusta kaya ang ibang pasahero ng barko? Sana naman ay nakaligtas din sila. Wika niya at naglaan ng sandaling oras para magdasal. Sinama na rin niya ang pasasalamat na buhay pa rin siya sa kabila ng nangyari. Nasaan kaya ako? Anya matapos manalangin. Hindi pwedeng tumunganga lang ako rito at maupo. Kung dinala ako ng mga alon dito, malaki rin ang posibilidad na may iba pang nakaligtas at tinangay rin ang alon dito. Susubukan ko maghanap ng iba pang nakaligtas at maghanap na rin ng mahihingan ng tulong. Kahit mataas na ang araw at mainit na sa balat, ay napagpasyahan na ni Edward na maglakad-lakad sa tabing dagat. Naalala niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon. Dinukot niya yon, subalit nanlumo siya. Wala na yung buhay dahil siguro matagal na babad sa dagat. Hello? May nakakarinig ba sa akin? May kasama ba akong nakaligtas din dito? Malakas niyang sigaw habang lumilingalinga sa paligid. Hanggang sa di kalayuan ay bulto ng isang babaeng nakasuot din ng life jacket ang natanong niya na nakadapa sa dalampasigan. Mabilis siyang tumakbo at maingat na itinihaya ang babae nang malapitan niya ito. Agad niyang pinakiramdaman ang pulso nito. May pulso pa siya. Buhay pa siya. Wika niya at nakahinga ng maluwag kahit papaano. Inay kaya siya o Singaporean? Baka Pinay naman to. Karamihan sa nakasama ko sa barko mga Pilipino eh. Sandali niya itong sinuri. Miss gising. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito at mahinang inalog ang katawan nito para gisingin, ngunit bigo siya. Baka nakainom ng tubig dagat ang isang to at kailangan ng CPR. Hula niya. Ngunit nagdadalawang isip siya nang tingnan ang medyo maputla na nitong mga labi. Sandali siyang pumikit at huminga ng malalim bago umiling-iling. Emergency naman to. At paano kung kailangan niya talaga ng CPR? Ay, bahala na. Pasensya na miss sa gagawin ko. Pinisil niya ang matangos na ilong ng babae at akma na sana siyang yuyuko para simulan itong i-CPR. Ngunit bigla itong dumilat. Nagulat si Edward pero sa kabila nun ay natuwa siyang may malay tao na ito. Oh Diyos ko, miss, mabuti naman at aray! Sa halip na pasasalamat ay malutong na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi niya. Get off me! Lumayo ka! Manyak! Pastos! Nagtititiling sigaw nito at gumapang palayo sa kanya. Pinay nga, matapang eh. Bulong niya. Miss, teka lang ah, huminahon ka. Wala akong balak na masama sa'yo, okay? Balak lang kitang i-CPR kasi akala ko kailangan mo. Huwag kang lumapit sa akin. Lumayo ka. Miss, kalma, okay? Wala akong gagawing masama sa'yo. I'm a lawyer. Subok niyang pagpapakalma rito. Ano naman kung lawyer ka? Bakit? Kapag lawyer ba exempted na gumawa ng kabulastugan? Lumayo ka sa akin. Angil pa rin ito nang bigla itong natigilan. Mukhang natauhan na rin ito kung nasaan sila. Wait, where are we? Tanong nito na namimilog ang mga namumulang mga mata. Naiiling na napagbuntong hininga si Edward bago ito sinagot. Miss, calm down first, okay? Hindi ko rin alam kung nasan tayo ngayon. Katunayan ay kakagising ko lang din kanina. Pero tingin ko nasa isang isla tayo ngayon. Mukhang dito tayo dinala ng alon noong lumubog ang cruise ship na sinasakay natin kagabi. Paliwanag niya. No, it can't be happening. Hindi to totoo. Panaginip lang to. Hysterical na anito. Sana nga'y panaginip na lang to lahat. Pero hindi eh. Stranded talaga tayo sa islang to. Doon na tuluyang umiyak ang babae. Tahimik na lamang na hinayaan nito ni Edward dahil naiintindihan din naman niya ang nararamdaman nito. Kahit siya rin naman ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Pero kailangan niyang tatagan ng loob para mabuhay. Ilang minuto ring umiyak ang babae bago ito tumahan. At nang tingin niya ay kalmado na ito, ay sakalang niya ito nilapitan. Miss, mabuti pa'y pumunta muna tayo ron sa maraming puno at sumilong.
Masyado nang mainit ang sikat ng araw at baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Halika na. May pag-iingat sa boses niyang wika para hindi na ito mataranta o matakot sa kanya. Hindi naman ito pumalag o nagmatigas pa nang alalayan niya itong tumayo at sinama papunta sa gawing mapuno malayo sa dalampasigan. Nang bitiwan niya ito ay agad itong tumalikod sa kanya at umupo sa buhangin. Sinubsob nito ang mukha sa mga tuhod nito at nagsimula na namang umiyak. Mom, Dad, Kuya, please help me. Ayoko rito. Save me please. Hagulgol nito. I'm sorry Mom, Dad. Hindi sana mangyayari sa akin to kung sinunod ko na lang ang gusto nyo. Pumayag na lang sana ako sa arranged marriage na gusto nyo at hindi na ako tumakas. Maybe I deserve this. I think I'm gonna die here alone. Hey miss, huwag kang magsalita ng ganyan. Walang mamamatay at mas lalong hindi ko mag-isa rito, okay? Singit na ni Edward para kunin na ang atensyon nito. Nilingon naman siya nito na namumula pa rin ang mga mata at basa ng luha ang muka. And how can you be so sure of that? Lumubog ang sinasakyan nating cruise ship at stranded tayo ngayon sa islang to. Now tell me, how are we supposed to survive here, huh? This is the end. We're done. Hindi totoo yan. Mariin at malakas ang boses niyang putol dito. Natameme naman ito at tila nagulat. Tumigil sandali si Edward para pakalmahin ang sarili. Look, miss. Naiintindihan kong pinanggagalingan mo. And trust me, kahit ako ayaw ko nitong mangyari. Sino ba naman ang gustong malagay sa sitwasyon natin ngayon, di ba? Wala. Wika niya at tiningnan ang babae na napayuko na lang. Isipin mo na lang, miss, na sa bilang ng mga taong hindi na pinalad na makaligtas sa trahedyang sinapit natin, isa pa rin tayo sa mga pinalad na makaligtas. Maswerte pa rin tayo dahil may pagkakataon pa tayong makapagpatuloy at mabuhay. Ngayon kung tinatanong mo kung paano tayo makakasurvive rito, maraming paraan kung kikilos lang tayo at hindi mawawalan ng pag-asa na may darating din na tulong para sa atin. Dagdag pa niya. Huminga ng malalim si Edward at tumingin sa singsing na suot sa daliri. Isa pa, hindi rin ako pwedeng sumuko at mawalan ng pag-asa na makalis sa islang to. May importanteng tao pa akong kailangang puntahan at makausap ng personal. Kailangan ko siyang makita ulit at maayos ang relasyon namin. Kaya hindi ako pwedeng magtagal dito. Matamlay niyang sabi habang nakatitig sa promise ring na bigay ng girlfriend niya. Ito ang dahilan kaya siya sakay ng cruise ship papuntang Singapore. Kailangan kasi niyang kausapin ng nobya niya at ayusin ang lumalabong relasyon nila. Ngunit trahedya naman ang nangyari. Pwede naman siyang mag-eroplano, pero mas pinili pa rin niyang mag-cruise para magkaroon pa ng panahong kumalma bago harapin ang nobya. Hindi na nagsalita pa ang babae na nanatili na lamang na nakasubsob sa mga tuhod nito. Hindi naman na niya ito naririnig na humihikbi, kaya tingin niya ay kalmado na rin ito. Maya-maya ay biglang tumunog ng malakas ang sikmura nito. Kita niya ang paghigpit ng pagkakayakap nito sa mga tuhod nito at parang mas itinago pa ang mukha sa mga tuhod na tila nahihiya. Tigil na napangiti na lang si Edward bago tumayo. Gutom ka na rin pala. Mabuti pa siguro hintayin mo ako rito at maghahanap ako ng makakain natin. Siguro naman may makikita ako kahit prutas man lamang sa islang to. Anya, ngunit hindi man lamang siya nito sinagot o tiningnan man lang. Kaya tahimik na lang siyang tumayo at pumasok na sa gawing gubat ng isla. Sa paglalakad-lakad niya ay sumasagi pa rin sa isipan niya ang mga nangyari kanina. Naaawa siya para sa babae. Hindi naman niya intensyon na pagtaasan ito ng boses at talagang naiintindihan niya ito. Gusto lang niyang matauhan ito at huwag mawalan ng pag-asa, lalo pat sila lang sa ngayon ang magkasama sa islang yon. Mukhang mabigat din ang pinagdadaanan ng babaeng yun. Base sa mga narinig ko'y tinakasan niya ang pamilya niya dahil balak siyang ipakasal sa lalaking hindi niya gusto. Obviously, hindi naman siya tatakas kung gusto niya ang setup na yun. Wika niya sa hangin habang naghahanap ng pwedeng makain. Tumigil siya sandali at napaisip ng malalim. Pero parang pamilyar talaga siya sa akin. Parang nakita ko na siya sa kung saan pero hindi ko maalala. Artista ba siya? Model? Tatanungin ko na lang siguro siya mamaya. Kahit pala ang pangalan niya, hindi ko pa naitatanong. Ipinagpatuloy na lang ni Edward ang paghahanap ng pwedeng makain at sa kabutihang palad ay may nakita naman siya. Ginamit niya ang suot na life jacket para roon ilagay ang mga hinog na bayabas, mangga at saging na nakuha niya. Ngunit pagbalik niya sa pwesto kung saan niya iniwan ng babae ay laking pagtataka niya nang hindi na niya ito makita. Tanging ang suot na life jacket na lamang nito kanina ang nandoon. Saan naman kaya nagpunta ang isang yun? Ako naman,
Sabi ko nang huwag umalis dito eh. Binaba niya muna ang mga nakuhang prutas bago lumakad pabalik sa dalampasigan. Miss! Hoy miss, nasan ka? Miss! Malakas niyang tawag dito. Inikot niya ng tingin ang dalampasigan hanggang sa may natanaw siya sa di kalayuan kung saan may mga malalaking bato. Nandoon ang babae at kumakaway sa kanya. Mabilis niya itong pinuntahan. Miss, bakit ka ba umalis ha? Hindi ba't sabi ko, hintayin mo lang ako ron? Sabi niya pagkalapit. Tila nahihiya naman itong humarap sa kanya pero nagsalita pa rin. I'm sorry Manong, okay? Naisipan ko lang kasi maglakad-lakad to clear my mind. Tapos napadpad ako rito. By the way, may nakita pala ako rito. Sabi nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Edward dahil sa itinawag nito sa kanya. Hindi naman siya matanda para tawaging Manong. 29 years old pa lang naman siya. At tingin niya ay hindi naman nalalayo ang edad nilang dalawa. Siguro dahil lang medyo mahaba na ang buhok niya at may kakapalan na din ang balbas at bigote niya na hindi pa niya nagagawang ahitin. Pero isinantabi na lamang yun ni Edward at tinanong ito. Ano naman yun? Come here, Manong. Wika nito at tumalikod. Nagtatakang sinundan naman niya ito at sa likod ng mga batuhan ay may nakita siya mga gamit na nasa pampang na. Tingin ko inano din ng mga yan dito. Sabi nito habang pinagmamasdan nila ang 3 maleta at ilang mga gamit at debris ng cruise ship na sinakyan nila. Sa tingin ko nga, tara kunin natin ang mga to. Maswerte pa rin talaga tayo at may mga inaano din na gamit dito na pwede natin mapakinabangan. Anya habang kinukuha ang mga yon. Tahimik namang sumunod ang babae at tinulungan siyang dalhin pabalik sa pwesto nila ang mga nakuha nila. Pagdating sa pinagsilungan nila ay inusisa agad nila ang laman ng mga maleta. Napatingin lang siya sa babae nang bigla itong tumayo at lumakad palayo. Oh, saan ka na naman pupunta, miss? Magpapalit lang. Basa pa kasi itong suot kong damit. And thank God na hindi basa ang mga damit na laman ng maleta. Sagot naman ito at ipinakita pa ang hawak na mga damit na nakabalot pa sa plastic. Huwag kang susunod sa akin, Manong, okay? Stay here. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ha? Bakit naman ako susunod sa'yo? Miss, hindi ako bastos, okay? Buwelta niya pero inirapan lang siya nito at lumakad na ito palayo. Naiilang na sinundan na lamang niya ito ng tingin. Bakit biglang naging supladong sumagot ang isang yun? Kanina lang iyak ng iyak tapos magsusuplado na ngayon. Ay, bahala nga siya. Makapagpalit na nga lang din. Sana may tuyuring damit dito. Sabi na lang niya at naghalungkat na rin sa mga maleta. Pinalad naman siyang makakita ng mga pwede niyang pamalit at saktong pagkatapos niya magbihis ay nakabalik na rin ang babae. Buti naman nakabalik ka ngayon. Akala ko kasi ay bukas ka pa babalik sa tagal mo eh. Pasensya na. Nilinis ko pa kasi ang mga buhangin na dumikit sa katawan ko. Nailing na lamang na binaliwala yun ni Edward. Tara na nga't kumain na muna tayo. Heto, may mga nakuha akong prutas sa gubat kanina. Kung ayaw mo na prutas, may mga pagkain pa rito. Nakita ko sa isang maleta kanina. Marami-rami rin to at may mga maiinom din. Kaya siguro 2 o 3 araw din tayong hindi magugutom at mauuhaw. Alok niya rito. Parang hulog ng langit ang mga maleta dahil halos puro pagkain ng laman ng isang maleta na nakuha nila. May mga in-can na pagkain, biskuit, chips, chocolates, at iba't ibang klase ng pagkain. May tubig din at mga fruit drinks. Tingin ni Edward ay pasalubong ang mga yon. Thanks, Manong. Sabi naman nito at dumampot ng isang bottled water at biskuit. Napakamot na sa batok si Edward at hinarap ang babae. Miss, wag mo nga akong tawaging Manong. Hindi pa naman ako ganun katanda para tawaging ganyan. Kung ganun ay ano itatawag ko sa'yo? Tumaas ang isang kilay nito. Napabuntong hininga naman si Edward. You can call me Edward. Edward Molino. 29 years old and a licensed lawyer. Taga Makati ako. Ikaw ba sa Manila lang din nakatira? Madami ako nakilala sa barko pero di kita nakita ron. Pero baka nakita na nga kita, kaya pamilyar ka. Pagpapakilala niya at inilahad ng kamay niya. Tinignan naman yun ng babae. Siya si Channington, 27. Oo, taga Manila lang ako. Nasa VIP suite lang ako the whole time, kaya hindi mo talaga ako makikita. Ilang oras bago lumubog ang barko, pupunta sana ako sa taas ng barko para mag-sightseeing. Kaso narinig ko ang announcement ng captain na may problema sila sa makina. Then after nun, bigla na lang nagkagulo ang mga tao. Good thing may nag-grab akong life jacket at magaling akong lumangoy. After kong tumalon bago tuluyang lumubog ang barko, hindi ko na alam kung anong nangyari. Sagot nito na hindi tinatanggap ang kamay niya. Pero hindi yun pinansin ni Edward
dahil ang pangalang binanggit nito ang pumukaw ng atensyon niya. Channington? Wait, huwag mo sabihin na kayo ang may-ari ng Channington Hotels at kuya mo si Carlo Channington. Tumaas naman ang kilay ni Chelsea at tila nagtaka. Yeah, kami nga may-ari ng Channington Hotels at kuya ko nga si Carlo. How do you know him? Sagot at usisa na rin ito. Wala. May history lang naman kami ng kuya mo. Oh my God, may past kayo ni Kuya Carlo? Hindi ganun na past. Patapusin mo muna kasi ako pwede. Fine. Ano ang history nyo? Batchmates kami ng kuya mo nung mga high school kami at parehong nasa varsity ng basketball team namin. Nagkatalo lang kami nang magkagusto kami sa iisang babae, pero matagal naman na yun. Sagot niya. Tumango lang naman ito at umupo na para kumain. Napapailing na lang talaga si Edward. Sobrang liit talaga ng mundo dahil kapatid pa pala ng naging karibal niya dati ang kasama niya ngayon. Bukod doon, mula pa ito sa mayamang pamilya. Isang high-end hotel na kalat at kilala sa buong bansa ang Channington Hotel. Naging tahimik ang pagkain nila at walang imikan. Hindi na lang muna niya pinansin si Chelsea kahit na may mga gusto siyang itanong dito. Alam niya kasing inaabsorb pa rin ng isipan nito ang sitwasyon nila at siya naman ay nag-iisip na ng mga gagawin para makasurvive sila sa islang yon. Matapos kumain at makapagpahinga ay inabala na lang ni Edward ang sarili sa pagtingin sa mga gamit na nakuha nila kanina. Meron pa kayang ibang mga gamit na inanod dito? Siguro, susubukan ko na lang ulit bumalik sa dalampasigan mamaya para magtingin ulit. Kailangan talaga natin ng lahat ng mga gamit na pwede natin mapakinabangan habang naghihintay ng rescue. Sigurado namang may mga ginagawa ng hakbang ang mga otoridad para hanapin tayo. Kaya tiwala lang. Mahaba niyang sabi pero wala siyang tugon na nakuha mula sa babae. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakapikit ito at nakasandal sa katawan ng isang puno. Napaupo na lang si Edward at malalim na napabuntong hininga. Yung pagod niya, lungkot, pag-aalala at takot ay isa-isang naglabasan. Isang luha ang pumatak sa mga mata niya na agad niya ring pinunasan. God, kung ano man ang plano mo at kung bakit mo kami dinala sa islang to, ikaw na bahala sa amin. Hanggat kaya ilalaban kami, kaya wag mo sana kaming pababayaan. Mahina't mataimtim niyang dasal. Hindi siya sigurado kung ilang araw, linggo, o buwan, o baka taon silang magtatagal sa isla. Walang kasiguraduhan ng sitwasyon nila ngayon, kaya kailangan niyang maging matatag at huwag pang hinaan ng loob. Samantala, palubog na ang araw nang magising si Chelsea sa ilang oras na pagkakainlit. Unang bumungad sa kanya ang kalangitan na nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nang iikot niya ang mga mata ay ang tila walang hanggang karagatan naman ang sunod niyang nakita. So, it's really not a dream. Totoo nga lumabag ang cruise ship na sinasakyan ko at nasa isla ako ngayon. Natutulala na lamang niyang sabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kinasasadlakang sitwasyon. Dahan-dahan siya bumangon at napansin ang makapal na tuwalyang nakatakip sa katawan niya. Doon niya napagtanto na hindi nga pala siya nag-iisa sa islang yon. Bumangon na siya at napansin niya sa medyo malapit sa pwesto niya ang dalawang maliit na silungan. Gawa yun sa pinagtagpi-tagping dahon ng nyog. Where is he? Tanong niya at iniikot ng tingin ng paligid. Sakto namang kalalabas lang ni Edward mula sa gubat ng isla at may pasan-pasan itong mga kahoy sa balikat. Oh, gising ka na pala. Nagising ka ba sa dami ng lamok? Wika nito habang palapit. Mabilis na iniwas niya ang tingin dito. Wala kasi itong suot na pang-itaas at nakapantalo na lang. Hindi niya may pagkakaila na may pagmamalaki rin ang ganda ng katawan nito. Katunayan ay gwapo naman talaga si Edward. Natawag lang talaga niya itong manong kanina dahil medyo mahaba ang buhok nito at natatakpan na ang mga tenga at medyo may kakapalan din ang balbas at bigote. Sa unang tingin niya ay mukha itong hindi gagawa ng maganda pero sa ilang oras namang nakasama niya ito ay wala naman itong ginawa sa kanya maliban sa tulungan siya. We'll see. Sana lang talaga wala siyang gawin na masama lalo pat kami ng dalawang nandito. Mahina niyang sabi. Anong sabi mo, Chelsea? Untag nito, nagpupunas na ito ng pawis gamit ang damit nito. Nothing. Ang sabi ko ay anong oras na ba? Sabi na lang niya. Tumingin naman ito sa suot nitong relo na alam niyang mamahalin. 5:40 na rin ng hapon. Teka sandali, gagawa na ako ng apoy natin bago tuluyang dumilim. Maganda rin yung pantaboy ng lamok. Nga pala, nakagawa na ako ng pansamantalang masisilungan natin ngayong gabi. 2 na ang ginawa ko para tig-isa tayo
At para wala kang masabi. Wika nito at itinuro pa ang tinutukoy. Salamat. Paano mo nakuha mga dahon ng nyug na yan? May mga dwarf coconut tree akong nakita sa gubat. Ginawa ko ng paraan na makuha mga dahon. Hindi ko na muna kinuha ang bunga para lumaki pa. May maiinom pa naman tayo. Saka na lang natin kunin yun kapag wala na tayong inumin. Hindi na siya umimik. Yung may harang sa iyong kubo, Chelsea, para may privacy ka. Dinala ko na rin sa loob ang isang maleta na puro damit pambabae ang laman. May nakita rin ako mga toiletries sa isang maleta kanina. Hinati ko na rin yun ng tama para sa atin, para may magamit tayo. Medyo nakaramdam naman ng hiya at konsensya si Chelsea. Mula kasi nang magising sila sa islang yon, ay puro si Edward lang ang kumikilos. Tapos ay kung ano-ano pa ang iniisip niya tungkol dito. Thank you again. Nahihiya niyang sabi. Walang anuman. Sagot lang nito. Naupo ito sa harapan ng pinagtumpok-tumpok na kahoy. Sunod na ginawa nito ay kumuha ng isang maliit na patpat at nagsimulang ikiskis ng mabilis sa isang kahoy gamit ang dalawang palad nito. What are you doing? Tanong niya rito. Gumagawa ng apoy. Wala tayong lighter o posporo kaya mano-mano akong gagawa ng apoy. Matagal at nakakapagod pero walang choice. Kesa naman lamigin tayo rito at papakin ng lamok kung walang apoy. Sagot nito nang hindi siya nililingon. I must say, for a lawyer, you're very resourceful, Attorney Edward. Marami kang alam sa mga ganitong sitwasyon. Nilingon siya nito pero hindi pa rin tumitigil ng mga kamay sa pagdrill ng patpat sa kahoy. Well, sabihin na lang nating sanay na rin kasi ako sa ganitong sitwasyon. Dahil bata pa lang ay marami na akong alam sa mga ganitong bagay. Sabi nito at muling hinarap ang ginagawa nito. Kaya pala. Alam mo kasi, bago naman ako naging isang lisensyadong abogado at nagkaroon ng sariling law firm, nagsimula rin ako sa isang simple at payak na buhay roon sa probinsya namin sa Bataan. Bata pa lang ay tinuruan na kami ng mga magulang namin na dumiskarte para mabuhay, lalo na kung mahirap ang sitwasyon. Kaya ang mga ganitong bagay o hirap ay hindi na bago sa akin. Dagdag na lang siguro na naging Boy Scout din ako nung elementary, kaya naaalala ko pa ang mga dapat gawin. Medyo nagulat at namangha naman si Chelsea sa nalaman. Doon niya talaga napagtanto na maling nang huhusga agad sa tao, lalo na kung hindi mo pa ito lubos na kilala. Mas lalo lang tuloy siyang kinakain ng hiya at konsensya. Edward, I'm sorry. Mahina niyang sabi. Oh, bakit ka naman nagsasorry? At para saan? For everything. Sa pagsampal ko sa'yo kanina, sa pagtawag sa'yong bastos at manyak, pati na rin sa pagsigaw ko sa'yo kanina. Sorry sa mga yon, lalong-lalo na sa pagiging useless ko. Buong maghapon ay ikaw lang ang kumilos at gumawa ng lahat. Samantalang ako, nagawa ko pang matulog. I'm really sorry. Sinserong hingi niya ng depensa, ngunit ginitian lang siya ng lalaki. No, it's okay. Natural lang naman ng mga inasal mo kanina. Dahil unang-una hindi tayo magkakilala. Tapos ay nasa ganitong sitwasyon pa tayo. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Sabi nito nang nakangiti ng tipid at nakatitig pa rin sa ginagawa nito. At saka huwag mong tawaging useless ang sarili mo, Chelsea. Kung hindi nga dahil sa'yo, hindi natin makikita mga maleta at mga gamit na inanod sa tabing dagat kanina, di ba? E di kahit isang gamit o pagkain, sana ay wala tayo ngayon. Kaya huwag ka mag-isip ng ganyan. Yeah, pero wala naman sa intensyon ko na hanapin ng mga yon. Naglakad-lakad lang talaga ako matapos ko ma-realize sa mga sinabi mo. Wika niya at lumakad na palapit dito. Nagkatitigan sila sandali nang umupo siya malapit dito. I'm sorry talaga sa inasal ko. Don't worry, last na yon. Kahit na hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon, susubukan ko ring makatulong sa'yo. So please teach me how to survive here. Mas lumawak ang pagkakangiti ni Edward na halos mawala na ang mga mata. Oo ba? Sa ngayon talaga ay kailangan natin magtulungan. Hindi natin alam kung tayo lang ba talagang napadpad dito o kung may iba pa bang nakaligtas na nandito rin. Pero hanggang wala pa tayong kasama, kailangan natin magtulungan dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang bahala sa mabibigat na trabaho at mga simpleng gawain lang ipapagawa ko sa'yo. Baka kasi bugbugin ako ng kuya mo kung umuwi kang hindi na mukhang prinsesa. Sabi nitong pabiro. Sa unang pagkakataon, simula nang magising siya sa islang yon ay napangiti siya. Para tuloy nagkaroon ng tulak sa isipan niya na mas kilalanin pa ang lalaki. Ilang sandali pa nga ay nagbaga na rin ang ginagawa ni Edward at nakapagsimula ng apoy. Talagang napasigaw siya sa tuwa nang kumalat ang liwanag at init mula sa nagliliyab na mga kahoy. Ang galing mo, attorney!
Hindi naman gaano. O siya, dahil may bonfire na tayo pwede na tayong kumain. Mas magandang mas maaga tayong kumain para mas maaga rin tayong makapagpahinga. Sabi nito at takmang tatayo na nang pigilan niya ito. Just sit right there and rest, Edward. Ako nang kukuha ng pagkain natin. Anya at siya nang tumayo. Hindi naman malayo sa kanila ang isang maleta na pinaglagyan ni Edward ng mga pagkain nila. Sa tingin mo, ilang araw tatagal tong pagkain at inumin natin? Tanong niya pagkaupo muli sa tabi nito at inilapag sa gitna nila ang ilang prutas at biskwit na kinuha niya. May dala rin siyang tubig para sa kanila. Siguro ang pagkain natin ay aabot ng 4 hanggang 5 araw. Pero yung tubig natin baka 3 araw lang. Sagot nito at nauna nang kumain ng saging. Pero may mga puno ng buko naman dito. Yun ang magiging alternative natin sa tubig. Healthy naman yun. Kung siswertehin tayo at makakahanap ng spring dito, mas mainam. Pero kailangan pa rin nating sterilize ang tubig para mas maging ligtas inumin. Lalo na sa'yo na siguradong hindi sanay ang sikmura mo sa inuming hindi malinis. Tumango na lamang si Chelsea at habang sila'y kumakain ay may bagay siyang napansin sa daliri ng lalaki. Naaalala niya bigla ang mga sinabi nito kanina. Edward, pwede ba ako magtanong? Nilingon siya nito. Oo naman, maganda yan na magtanong ka para makilala mo rin ako. Ano ba yun? Anito. I just recalled what you said earlier. Ang sabi mo, nagkaroon kayo ng feud noon ng kuya ko dahil sa iisang babae. Yung babae ba na tinutukoy mo kanina na pupuntahan mo sa Singapore, ay yung babae rin na pinag-awayan niyo noon ni kuya? Tanong niya. Ngumiti naman ito at umiling. Hindi, magkaiba silang dalawa. Nagpaubaya rin naman ako noon at naging sila ng kuya mo. Sagot nito bago tumigil sandali para uminom. Akala ko siyang pupuntahan mo dapat. Si Rachel, yung girlfriend ko, isa siyang nurse sa Singapore at almost 6 years na kami magkasintahan. Sa Singapore rin kami nagkakilala noong minsang may kaso akong hinawakan doon ng ilang buwan. Umuwi lang siya sa Pilipinas para magbakasyon at makasama ang pamilya niya. Matagal ko na nga siyang inaalok na magpakasal na pero hindi pa raw siya handa. Kaya pinabayaan ko na muna dahil may mga plano pa raw siyang gustong gawin. Natigil sa pagkain si Chelsea at nakatutok na ang atensyon kay Edward. Nakayuko ito at nakatitig sa singsing na suot nito. Maayos naman ang relasyon namin kahit na mahirap dahil magkalayo kami. Kinaya namin yun ng ilang taon. Pero nitong mga nakaraang buwan lang ay bigla na siyang nanlamig at nagsabi siya na gusto na muna niya magpahinga sa relasyon namin. Bakit daw? Hindi na niya napigilang maitanong. Hindi ko rin alam. Tinatanong ko siya pero ang sabi niya, mas gusto niyang mag-focus muna sa sarili at sa trabaho niya. Ang labo lang kasi hindi ko naman siya pinaghihigpitan at suportado ko nga lahat ng gusto niya. Maybe there's a third party? Agarang putol nito sa kanya. Tumango naman siya para kumpirmahin ang sinabi. Naisip ko na rin yan, Chelsea. At tinanong ko na rin sa kanya pero wala raw. Sariling desisyon niya raw ang makipaghiwalay na muna. Sagot nito at malalim na napabuntong hininga. Hindi ka ba tumutol? Tumutol, syempre. Pero kahit anong gawin kong pakiusap sa kanya, hindi na niya ako pinakikinggan. Hanggang sa hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Ilang buwan ko ring inisip at dinala ang nangyari sa relasyon namin. Kaya nagpa siya na akong puntahan sana siya at kausapin. Gusto kong malaman kung maaayos ko pa ba o hindi ng relasyon namin. Pero ito naman ang nangyari. Lumubog ang cruise ship na sinasakyan natin at hindi ko alam ngayon kung nasa ang isla tayo. Kapwa sila natahimik matapos magsalita nito. Parang sa pagkakataong yon ay nakaramdam ng awa at lungkot si Chelsea para sa lalaki. Nakikita niya matatag ito mula pa kanina at nakakangiti pa. Pero meron din pala itong mabigat na dala. Kaya nga hindi ako pwedeng sumuko rito. Kailangan nating manatiling buhay at huwag mawalan ng pag-asa na makakaalis din tayo rito. Hindi ako matatahimik kung hindi ko makakausap si Rachel at malinawan sa lahat. Anito nang muling magsalita. Well, I'm hoping to na makaalis talaga tayo rito. At sana huwag magtagal. Pagsang-ayon niya. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, Chelsea. Makakaalis din tayo rito. Sigurado ako sa mga oras na to'y gumagawa na ng paraan ng mga pamilya natin para hanapin tayo. Umiwas ng tingin si Chelsea kay Edward at tumanaw na lamang sa madilim na karagatan sa di kalayuan. Yung pamilya mo siguro oo, pero yung sa akin, I don't think so. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Naturally, gagawa pa rin ng paraan ng pamilya mo para hanapin ka. Hindi man niya gusto pero pairap siyang humarap ulit sa lalaki. And how can you be so sure? Hindi mo kilala ang pamilya ko lalo na si Daddy.
Sabihin na natin oo, hindi ko nga kilala ang daddy mo o ang pamilya mo. Pero bilang pamilya nila, hindi mo pa rin maiaalis sa kanila na mag-alala sa'yo. Kahit na ano pang nagawa mo o gaano man kabigat ang away ninyong magpamilya, sa huli pamilya mo pa rin sila at may pagpapahalaga pa rin silang nararamdaman para sa'yo. Naramdaman na naman ni Chelsea ang bigat sa loob niya dahil sa nangyaring away nila ng mga magulang bago siya umalis. Sana nga totoong sinasabi mo, Edward. Gusto kong umasa pero paano nila ako mahahanap kung hindi nila alam kung nasan ako? Ni hindi nga nila alam na umalis ako ng bansa. Wika niya at nakagat ang ibabang labi. Best friend ko lang ang may alam na umalis ako. Narinig niya ang pagtikim ni Edward. Yun ba yung arranged marriage na sinasabi mo kanina kaya ka umalis sa inyo? Oo. Gusto ni Dad na ipakasal ako sa anak ng kaibigan niya na hindi ko naman gusto. Dahil doon ay nagkaroon kami ng pagtatalo at sa kauna-unahang pagkakataon ay napagbuhatan niya ako ng kamay. Kaya that same night, nag-decide na akong tumakas. Pahayag niya at tumigil sandali. Bumalik kasi sa isipan niya ang naging pagtatalo nila ng ama. Kung paano siya sinigawan nito, kung paano siya nasampal at ang mommy niya ay walang magawa para ipagtanggol siya. Napapikit na lang si Chelsea at naluha sa mga nangyari. Buong buhay ko, nag-isunod-sunuran ako sa gusto ni Dad. Ang dami kong isinakripisyo ng mga bagay na gusto ko para lang masunod ang gusto niya. Kahit ang pangarap kong maging singer mula pagkabata ay kinalimutan ko dahil gusto niyang mag-focus kami sa negosyo. Lahat yun pikit mata ko na lang na tinanggap dahil iniisip ko na para din naman sa pamilya namin yun. Pero pati ang magiging buhay ko at ang pagpapakasal ay pinakialaman ni Dad, kaya hindi ko kinaya. Naisubsob ni Chelsea ang mukha sa pinagdikit niyang mga tuhod at hindi na napigilang mapahagulgol. Naramdaman niya ang pagtabi ni Edward sa kanya at ang pagtapik nito sa likod niya. It's okay, maayos din ang lahat. O heto tubig, uminom ka muna. Tinanggap niya yun at uminom. Pagkatapos ay bumalik din ito sa kinauupuan nito kanina. I'm sorry si kadramahan ko, Edward. Sabi ko hindi na ako iiyak pero hindi ko napigilan. Nahihiya niyang sabi pero mahina itong natawa. No, it's okay. Hindi mo naman mapipigilan kung yan talaga nararamdaman mo. Masarap nga sa pakiramdam na inilalabas mo yan kaysa kinikimkim mo. Sagot nito at tipid ng umiti. So, anong plano mo kapag nakaalis na tayo rito? Babalik ka sa kanila? I don't know. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saka ko na lang siguro yan iisipin kapag nakaalis na talaga tayo rito. Sa ngayon ang goal ko lang ay makasurvive sa islang to. Sagot niya. Napangiti naman ng malaki ang lalaki na tila tuwang-tuwa. Wow, grabing character development yan ah. Instant. May pigil na tawa nitong sabi. Otomatikong tumaas tuloy ang isang kilay niya. For your information, hindi naman kasi talaga ako suplada o bartinela at mas lalong hindi rin ako prinsesa tulad ng sinasabi mo kanina. Kaya lang naging ganun ang mga reaction ko kanina ay dahil nga in shock pa ako sa mga nangyari. Makikita mo, patutunayan kung kaya ko nang mabuhay dito. Alam ko, ito naman ang seryoso mo masyado. Natatawang anito. Ewan ko sa'yo, basta ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Edward Makikipag-cooperate na ako sa'yo para sa survival natin dito sa isla. Pero wag na wag kang magkakamali na gawan ako ng masama. I'm warning you already. Nag-aral din ako ng taekwondo, kaya wag ka talagang magkakamali. Angal niya at tinapatan pa ito ng patpat. Tinaas naman ito ang dalawang kamay habang nagpipigil ng tawa. Don't worry, Chelsea. Hindi ko gagawin yan. I told you, hindi naman ako bastos. At saka, may mga kamay naman ako just in case na hindi na kayanin. Sagot nito at ginalaw-galaw pa ang mga palad. Naasiwa na ang mukha niya at padabog na tumayo. Bastos, dyan ka na nga, matutulog na ako. Good night. At padabog siyang lumakad palayo. Rinig pa niya ang halakhak ni Edward. Kinabukasan ng magising ay tinuruan agad siya ni Edward na gumawa ng sala-sala o yung pinagdikit-dikit na dahon ng nyog para gawing dingding. Wala kasing harang ang tinutuluyan nito. At ayon kay Edward ay hindi ito nakatulog ng maayos dahil malamig sa gabi at malamok. Pasensya ka na talaga, Edward. Inuna mo pang pagandahin ang tinutuluyan ko kaysa sayo. Hayaan mo tutulungan kita para magkaroon na rin ng harang yang sayo. Wika niya habang ginagawa ang itinuro nito. Ayos lang naman yun. Limitado lang kasi talaga ang oras kahapon. Kaya yung sayo na lang muna ang inuna ko. Sagot naman ito bago tumayo. Oh, ikaw na muna magpatuloy nito. At babalik muna ako sa loob ng gubat.
Malapit na kasi magtanghalian kaya hanap muna ako ng mga prutas na pwedeng idagdag sa pagkain natin mamaya. Tumango si Chelsea na focus na sa ginagawa. Mabilis naman siyang natuto kanina sa mga turo ni Edward, kaya hindi siya nahirapan hanggang sa matapos na niya ang lahat. Ay, finally natapos din. Masaya niyang sabi habang pinagmamasdan ang mga natapos niyang dingding. Tumayo siya at inayos ang mga yon nang agawin ng tunog sa kalangitan ng atensyon niya. Wait, eroplano ba yun? Eroplano nga! Gulat niyang sabi at tumakbo sa tabing dagat. Hey! Tulong! Sigaw niya at winamagayway pa ang mga kamay na tila ba maririnig at makikita siya ng mga nakasakay roon. Chelsea! Uy Chelsea! Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Tanong ni Edward na kararating lamang din mula sa gubat. May dumaan na eroplano, Edward. Oo nga, pero ang layo na. Masyado ring mataas ang lipad ng eroplano na yan para makita tayo rito. Napabuntong hininga si Chelsea. Bumaba bigla yung saya at pag-asa niya. Pero magandang senyalis din na may dumadaan palang eroplano sa islang to. Hayaan mo't gagawa tayo ng paraan para mapansin ang mga susunod na dadaan na may tao rito. Tara na muna, bumalik na tayo ron at mainit na rito. Wika nito at sabay na silang bumalik sa pwesto nila. Sabay silang kumain ulit para sa tanghalian. At matapos yon ay nagpahinga na muna sila. Pumasok sila sa kani-kanyang kubol para maidlip sandali. Naalimpungatan lang sa sandaling pagkakaidlip si Chelsea nang makaramdam ng pagkapuno ng pantog. Oh gosh, naiihi ako. Ani at lumabas na tinutuluyan. Nahihiyang lumapit siya sa tinutuluyan ni Edward na ngayon ay may harang na. Edward? Edward? Tawag niya rito pero walang sumasagot. Pagsilip niya ay natutulog ito. Nakadapa ito sa hinihigaan na tanging pantalon lamang ang suot. He's sleeping. Wika niya at naalala na hindi nga pala ito nakatulog ng maayos kagabi. Wala nga pala siyang maayos na tulog kagabi. Siguro ay ako na lang mag-isang papasok sa gubat. Bahala na. Umalis na lamang siya bitbit ang isang sealed na tissue paper. Pumasok siya sa gubat at lumayo ng konti. Pwede na siguro dito. Naupo siya at nagsimula ng ilabas ang laman ng pantog niya. Nagmamasid pa siya sa paligid nang biglang may bumagsak sa balikat niya. Halos manlamig ang katawan ni Chelsea nang mapagtanto na ahas yun. Ahas! Sigaw niya at sa taranta ay napatakbo palayo. Hindi niya alam kung saan na siya sumuot basta nagtatakbo na lamang siya at sumisigaw hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Napatingin siya sa paa niya na tumama sa nakaangat na ugat ng isang puno. Mukhang na-sprain pa siya. Edward! Edward, tulong! Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito hanggang sa marinig niya ang boses nito. Chelsea! Chelsea, nasan ka? Sigaw nito. Nandito ako, Edward. Help me, please. Hindi nga nagtagal ay nahanap din siya nito na bakas ang pag-aalala sa mukha nang makita ang sitwasyon niya. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi na natapos ni Edward ang sinasabi nito nang yakapin niya ito. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong takot. Dagdag pa ang sakit sa paa niya, kaya umiyak na lang siya sa balikat nito. Hey, it's okay. Nandito na ako. Tahan na. Magaan ng boses ni Edward na pinapakalma siya at hinahagod ang likod niya. Nang kumalma ay kinwento niya agad sa lalaki ang nangyari. Sana ginising mo na lang ako at nagpasama ka sa akin. Anito at malalim na napabuntong hininga. Hanggang ngayon ba'y naiilang ka pa rin sa akin? Kaya hindi mo ako ginising at hindi ka nagpasama na iihi ka kasi akala mo may gagawin akong masama sa'yo, no? Hindi Talaga? Oo. I actually called you pero nung nakita kitang natutulog, hindi na kita ginising pa. Alam ko kasing wala kang maayos na pahinga kagabi, kaya hindi na kita inabala. At saka, kaya ko naman talaga. Kaya lang ay may ganoong nangyari. Natakot ako sa ahas. Masinsinan siyang tinitigan ni Edward bago ito tumango. Wala namang kaso sa akin kung ginising mo ako sandali. Sa ngayon ay mas importante ang safety ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan nating bantayan ang likuran ng isa't isa. Ang mabuti pa, bumalik na tayo. Ayos lang ba sa'yo na buhatin kita pabalik? Mukhang na-spray ng paa mo eh. Sabi nito at tumango naman siya. Oo, salamat Edward. Maingat siyang binuhat nito at bumalik sa pwesto nila. Tinulungan din siya ni Edward sa paa niya. At pansamantala yun tinalian ng pinagpupunit na damit para gawing benda. I'm really sorry, Edward. Dagdag pahirap patuloy ako sa'yo ngayon. Hiyang-hiya niyang hingi ng depensa. Hey, wag kang mag-sorry.
Hindi mo naman ginusto ang nangyari eh. Magpahinga ka na lang muna para mabilis na gumaling ang paa mo. Wika naman nito at tinapik ang ulo niya. Nang magkatitigan sila nito, ay may biglang sundot sa tagiliran na naramdaman si Chelsea. Hindi niya nagustuhan yun kaya agad siyang nag-iwas ng tingin dito. I understand. Thank you ulit, Edward. Wala nga naman, Chelsea. 3 araw ding halos hindi nakakilos ng maayos si Chelsea dahil sa sinapit na sprain sa kanang paa niya. Pinagpahinga lang talaga siya ni Edward at hindi mo na pinakilos. Pero sa maliit na bagay na kaya niya ay tumutulong naman siya. Siya ang nag-asikaso ng mga gamit na nakukuha pa ni Edward sa tabing dagat sa mga nagdaang araw. Karamihan doon ay mga damit at iilan pang pagkain, pero dagdag na rin para sa survival nila. Maging sa paghahain ng makakain nila at sa paglilinis ng isda na nahuhuli ni Edward ay siya na rin ang gumagawa. May isang gawi kasi sa isla na nadiskubre si Edward noong nakaraang araw na kapag low tide ay may mga natatrap na mga isda at iba pang edible na seashells sa mga batuhan. Bago ang lahat sa kanya, lalo na ang paglilinis ng isda, pero lahat yun ay inaral niya talaga, makatulong lamang sa lalaki. Isang araw habang nag-aayos ng mga gamit si Chelsea sa mga maleta ay humahangos na bumalik si Edward. May bitbit itong mga prutas pero mukhang may bitbit din itong magandang balita dahil sa ngiti nito. Oh, bakit sumisigaw ka, Edward? What happened? O sisa niya agad dito. Chelsea, matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano nga yun? May nakita akong bati sa loob ng gubat. Really? Ibig sabihin makakaligo na tayo sa fresh water. Oo, kaya halika na. Puntahan na natin yun para makaligo na tayo. Nangangati na rin kasi talaga ako sa puro tubig dagat na pinangliligo natin eh. Wika ni Edward. Napagkasunduan nga nila na doon na magtanghalian. Nagdala na lang sila ng kani-kanilang tuwalya at bihisan, pati na rin ng mga kain. Nakakalakad naman na siya at naigagalaw na nang walang kirot ang paa niya. Pero nakaalalay pa rin si Edward sa kanya, bagay na pinagpapasalamat niya. Pagkarating sa batis na tinutukoy ni Edward ay nauna pa talaga itong naghubad ng suot, hanggang sa nakashorts na lamang ito bago lumundag sa tubig. Oh, sarap ng tubig. Ang lamig. Malakas na wika nito bago siya tiningnan. Halika na, Chelsea. Maligo ka na rin. Napangiti at napailing naman siya bago nilapag ang dalang tuwalya at pagkain sa gilid. Yun naman talaga ang gagawin ko, kaya nga ako sumama rito eh. Anya bago hinubad ang suot na damit. Nakatank top na lamang siya at naikling shorts. Nang humarap siya kay Edward ay nakatitig lamang ito sa kanya, pero mabilis ding umiwas ng tingin. Halika na. Kailangan mo ba ng tulong? Nito. Umiling naman siya. Hindi na, kaya ko naman bumaba mag-isa. Salamat. Maingat na lumusong sa tubig si Chelsea at pagdampi pa lang ng presko at malamig na tubig sa balat niya ay napatili rin siya. Ang lamig ng tubig? Ang fresh? Wika niya at nagtampisaw na sa batis. Nagkatawaan pa silang magbasaan ni Edward na parang mga bata na ngayon lang nakaligo sa batis. Nang mapagod ay umahon din sila para kumain sandali. Bakit ngayon mo lang nakita ang batis na to, Edward? Halos 1 week din tayong nagtiis sa pagligo sa dagat na hindi nakakapagbanlaw. Ay, feeling ko umitim talaga ako at nangati dahil dun. Wika niya habang kumakain at nilalaro ang mga paa sa tubig sa batis. Oo nga eh. Ngayon ko lang kasi naisipan na laliman pa ang pag-iikot at pagpasok sa gubat. Kaya ngayon ko lang ito nakita. Napangiti na lang si Chelsea at pasimpleng binalingan ng lalaki. Halos 1 linggo na sila sa islang yon. Kapansin-pansin na ang pagbabago sa lalaki. Medyo pumayat ito at talagang umitim din dahil palagi itong umaalis at babad sa araw. Ang buhok nito ay humaba na at ang bigot at balbas naman ay mas kumakapal na dahil hindi na naaahit. Gayunpaman, sa kabila ng pisikal na pagbabago ay nanatili naman ang magandang pakikitungo nito sa kanya. Siguro kung ibang lalaki ang kasama niya sa islang yun, ay baka nagawa na siya ng masama. Pero iba si Edward. Ni minsan ay hindi siya hinawakan nito na mababastos siya. Bagkus ay naging maalaga nga ito at maingat sa kanya. Edward, salamat ah. Anya na umagaw sa atensyon nito. Huminto ito sa pagkain ng saging na hawak at salubong ang mga kilay na hinarap siya. Para saan na naman? Para sa lahat, sa pagiging gentleman, sa pagintindi sa akin, sa pagtuturo ng mga bagay na kailangan kong matutunan, at sa pag-aalaga sa akin dito. Siguro kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Maswerte akong ikaw ang nakasama ko sa islang to.
Sinsero niyang wika dahilan para mapangiti ito. Sinabi ko naman sa'yo noon na hindi mo kailangan magpasalamat sa mga bagay na ginagawa ko. Natural lang naman na magtulungan tayo rito para mabuhay. At saka ginagawa ko lang ang dapat. Kahit sino naman siguro ay ganun din ang gagawin. We can't be so sure of that. Hindi naman pare-pareho ang mga tao, Edward. Pero ikaw, you already prove yourself to me na mabuti ka nga talagang tao, kaya maswerte talaga ako. Napatitig sa kanya ng masinsinan si Edward bago ito ngumiti at tumango. Well, kung ganun thank you. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako bastos. At saka marunong akong rumispeto ng babae. Di ba nga puro babae ang mga kapatid ko? At sa 4 na magkakapatid ay ako lang ang lalaki. Kaya para ko na rin binastos sa mga kapatid ko kung babastusin kita at pababayaan. Wika naman ito, at ewan ba ni Chelsea na parang hindi yun ang gusto niyang marinig. Gayunpaman ay ngumiti pa rin siya at nagpasalamat. Sinulit nila ang pananatili sa batis bago napagpasyahan na bumalik. Bandang hapon ay sumama pa si Chelsea sa paghuli ng mga isda na iniluto naman nila at kinain bago sumapit ang dilim. Matapos kumain ay nagyaya si Edward na mag-stargazing. Naglatag lang ito ng sapin sa buhanginan kung saan sila humiga. Ang ganda ng langit ngayong gabi, no? Ang aliwalas at walang kaulap-ulap, kaya kitang-kita ang mga bituin. Wika ni Edward na bumasag sa pananahimik nila. Oo nga, actually, ngayon ko lang na-appreciate ng ganito ang mga bituin. Tugon niya. Sabay pa silang lumingon at napatitig sa isa't isa. Actually, ako rin, Chelsea. Siguro dahil sa pareho tayong abala sa trabaho, hindi na natin nabibigyan ng mga sarili natin ng oras para huminga at tumingala sa langit ng ganito, para i-appreciate ang mga bituin. Hindi magandang pakinggan pero siguro kung di pa tayo napadpad sa islang to, baka hindi rin natin na-appreciate ng ganito ang mga bituin ngayon. Wika nito. Muli siyang natahimik at napatitig na lang sa mga bituin nang may sandaling liwanag na gumuhit sa kalangitan. Hey, meteor ba yon? Bulalas niya. Oo, bulala ako ngayon. Mag-wish ka, Chelsea. Nilingon niya ito at muli silang nagkatitigan. Totoo ba yon? Hindi ba't parang ang tanda na natin masyado para maniwala sa mga ganon? Malalim naman na napabuntong hininga si Edward at humiti. Ano pa bang mawawala sa atin ngayon kung susubukan natin? Hindi naman masamang maniwala, di ba? Anito bago pumikit. Pinagmasdan niya ito na sa tingin niya ay humihiling na. Muling hinarap ni Chelsea ang kalangitan bago nagbitiw ng malalim na paghinga at pumikit na rin. Hulaan ko kung anong hiniling mo. Hiniling mo na makalis na tayo rito, tama? Ani Edward, dumilat na siya at nilingon to. Sabi mo naman ay walang masama na humiling at maniwala, di ba? Siyempre ihilingin ko na ang bagay na alam kong pareho nating gusto. Tama ka rin naman. Pareho lang naman tayo ng hiniling. Sana matupad. Bumangon mula sa pagkakahiga si Chelsea at tumanaw sa madilim na karagatan. Ganon din ang ginawa ni Edward na tahimik lang at alam niyang nakatitig sa kanya. Pero sa tingin mo ba'y makakaalis pa tayo dito? 1 linggo na rin tayong nandito pero wala pa rin dumarating na rescue. Hinahanap kaya nila tayo? Paano kung... Hey Chelsea, look at me. Ani Edward na humawak na sa balikat niya. Marahan siyang pinihit nito paharap kaya napilitan din siyang tingnan to. May darating din na rescue para sa atin, okay? Huwag kang panghinaan ng loob. Nakayanan na natin ng 1 linggo, kaya siguradong kakayanin pa natin kung magtatagal pa ng ilang araw, linggo o buwan. Wika nito na masinsinang nakatitig sa mga mata niya. Minsan nawawalan na ako ng pag-asa, Edward. Don't be. Maniwala ka lang, okay? Yan lang ang pwede nating panghawakan para manatili tayong buhay rito. Makakaalis din tayo rito. Nakagat na lang ni Chelsea ang ibabang labi at huminga ng malalim. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa mga mata niya bago tumango. Sige, naniniwala na ako. Makakaalis din tayo rito. Anya kaya napangiti na rin to. Kalaunan ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa para magpahinga. Nagising lang kinabukasan si Chelsea sa malakas na pagtawag ni Edward. Chelsea, gising, bilis! Chelsea! Bumangon siya at pumupungas pa na sumilip sa labas ng tinutuluyan. Ano ba yun, Edward? Ang aga-aga pa eh. Hindi pa nga sumisilip ang araw oh. Bakit ba? Antok niyang tanong. Ngunit nagulat siya nang hilahin siya nito palabas. Ano ba? Sandali naman. Ano bang ginagawa? Hindi na natapos ni Chelsea ang pagsasalita nang makita niya ang 4 na sundalo na nakatayo sa likuran ni Edward. Chelsea, ligtas na tayo. Nandito na ang mga rescuer.
Makakauwi na tayo. Anito at mabilis siyang niyakap. Natulala na lang si Chelsea habang nakatingin sa mga sundalo. Is this real, Edward? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Paniniguro niya. Hindi to panaginip, Chelsea. Makakaalis na talaga tayo rito. Doon na pumatak ang mga luha ni Chelsea at napayakap na lang kay Edward sa sobrang saya. Nang kumalma ay saka naman nila hinarap ang mga sundalo. Ayon sa mga ito ay kararating lang ng mga ito sa isla at may iba pang mga survivor ang nasa isla rin, ngunit nasa kabilang panig. Nakita lang daw ng mga ito ang usok mula sa bonfire nila, kaya sila nahanap ng mga ito. At sakto namang kagigising lang ni Edward nang makita nitong palapit ang mga sundalo. Buti pala nagpausok tayo bago natulog, Edward. Right. Bumaling si Edward sa mga sundalo. Sir, nasa Pilipinas pa naman kami, di ba? Opo, napadpad kayo sa Palawan. Kung ganun, sobrang layo ba namin sa kabihasnan? Ilang araw din ako naghanap ng tulong sa gubat at baka sakaling may residente doon. Pero wala akong nakita ni isa. Yes, sir. Private island kasi ito at isolated. Maraming taon na rin walang nakatira rito, kaya wala kayong nakitang pwedeng tumulong sa inyo. Sagot ng sundalo. Paano, sir, ma'am? Tara na po para makapagpahinga na kayo at magamot. Iuuwi na namin kayo sa mga pamilya nyo. Walang pag-aatubili ay sumama agad sila sa mga ito pabalik. Ilang oras na lakaran din yon bago sila nakarating sa barko ng Coast Guard na rumescue sa kanila. Agad naman silang inasikaso at sa loob ay nakita nilang marami pang survivor tulad nila na na-stranded din sa isla. Siguro'y nasa 20 rin ang bilang. All this time may iba pa pala tayong kasamang survivor sa islang yon at nasa Pilipinas pa pala tayo. Mahina niyang wika habang nakatitig sa mga taong inaasikaso ng mga sundalo. Hindi rin naman kasi natin inikot ang buong isla. Kaya hindi rin natin alam. Pero hindi na yun importante ngayon, Chelsea. Ang mahalaga ay ligtas na tayo at makakauwi na tayo. Tugon ni Edward. Nilingon niya ito at binigyan ng matamis ng ngiti. Bigla naman itong natawa at inakbayan siya. Kung plano mo na namang mag-thank you, kalimutan mo na. Alam mo na ang isasagot ko riyan. Sabi nito, kahit siya'y natawa rin, kaya kaysa magsalita ay isinandal na lamang niya ang katawan niya rito. Natupad ang wish natin, Edward. Right. Thanks God. Sige na, magpahinga ka na muna. Mahaba-haba pa ang biyahe natin pabalik ng Manila. Bulong nito habang hinahaplos ang braso niya hanggang sa nakaidlip siya. Ginising lang siya ni Edward makalipas ang ilang oras at sinabing malapit na sila sa pier. Hindi nga pa naginip. Akala ko pagdilat ko nasa isla ulit ako. Anya ng magising. Totoo na lahat ng to, Chelsea. Makakauwi na tayo. Ayun na ang pier, oh. Sagot nito at tumuro pa sa daungan. Binalikan din sila ng mga sundalo at ginabayan pababa ng barko nang makadaong na sila. Inilihis ng mga sundalo ang daan nilang mga survivor para makaiwas sa mga press na nag-aabang sa kanilang lahat. Ayos ka lang, Chelsea? Tanong ni Edward na katabi niyang naglalakad. Oo, ayos lang. Medyo kinakabahan lang ako pero masaya ako nakauwi na tayo. Kinakabahan ka bang harapin ng pamilya mo? Nakagat ni Chelsea ang ibabang labi at tumango. Oo hindi ko kasi alam kung paano ko sila haharapin after ng gulong kinasangkutan ko. Kinakabahan ako kung paano nila ako sasalubungin o kung may sasalubong ba sa akin. Sagot niya nang maramdaman na naman niya ang pag-akbay ni Edward sa kanya. Masyado ka nag-iisip ng mga bagay-bagay, Chelsea. Just relax, okay? Sigurado ako may sasalubong sa'yo at matutuwa silang makita kang ligtas. Wika nitong nakangiti sa kanya. Thank you sa pampalubag loob, Edward. Sa dami nang nangyari, siguradong maiintindihan ka nila. Basta sundin mo lang kung anong gusto mo at manindigan ka sa bagay na pinaniniwalaan mo. Ipaintindi mo sa daddy mo na ayaw mong maikasal sa lalaking hindi mo mahal. This time, gawin mo to ng tama at harapin mo. Huwag ka nang tatakas at baka kung saan ka na naman mapadpad, okay? Sige ka, baka wala na ako dun. Never na akong sasakay ng mga cruise ship ulit. Hindi kasi ako nakinig sa mga kapatid ko na mag-eroplano na lang ako. Bakit nga ba hindi ka na lang nag-eroplano noon? Gusto ko rin kasing mag-cruise. Sakto naman na may offer ang cruise to go pa Singapore. Mas gusto ko rin kasi ng kaunting privacy at oras para mag-isip. Sa eroplano kasi mabilis lahat. Tapos crowded pa. Hindi ko naman alam na lulubog yung barko. At walang sino man ang nakakaalam. Ay ikaw, Chelsea, bakit sa barko ka rin sumakay? Napakayaman mo. Kahit rentahan mo ang buong eroplano, kaya mo. Same sa'yo. Gusto ko rin mag-cruise hopping at ikalma ang isip ko.
Hindi naman ako nagmamadali kaya gaya mo. I also grabbed the offer of cruise to go. Since Singapore din naman ang punta ko, mas okay rin kasi mag-cruise para makapaglaan ako ng oras para sa sarili ko. Nagsisisi ka ba na nag-cruise ka imbes na by air ka na lang? Nang una, oo. Pero everything has a reason naman, kaya nangyari ang lahat ng to. Marami rin naman ako na-realize sa buhay at natutuhan. Tama. Siguro nga may dahilan nga lahat. Basta yung sinabi ko huwag ka na ulit maglalayas. Tingnan mo, nasunog na ng konti ang balat mo. Puro kagat ka na rin ng lamok. I'm sure mapapansin agad yan ng pamilya mo. Pero maganda ka pa rin naman kahit anong mangyari. Dugtong pa ni Edward pero sa isip lang. Natawa na lang si Chelsea sa kabila ng nagbabadyang pagluha. Oo naman, ayaw ko nang mapadpad ulit sa kung saang lugar o isla, no? Mabuti sana kung kasama kita ulit. Di alam ko makakasurvive pa rin ako. Anya at ito naman ang natawa. Naku po, pwede bang pas na tayo riyan? Kakauwi nga lang natin, dadamay mo pa ako riyan. Naputol lang ang tawanan nila nang may isang babaeng sundalo na sumalubong sa kanila. Miss Chelsea Channington, sumunod po kayo sa akin, ma'am. Ihahatid ko po kayo kung nasan ang pamilya nyo. Naghihintay na po sila sa'yo. Anito. Napatingin naman siya kay Edward na nakangiti lang sa kanya. See? Sabi ko naman sa'yo, may sasalubong sa'yo eh. Sige na, puntahan mo na sila. Sabi nito at tinapik pa ang braso niya. Sandaling natahimik naman si Chelsea at napatitig lang kay Edward. Mabilis na naman ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa mga mata nito. Magkikita pa naman tayo ulit, diba Edward? Tanong niya na kanina pa naglalaro sa isip niya. Kita naman niya ang sandaling gulat sa reaksyon ni Edward bago ito ngumiti at tumango. Oo naman, pwede mo rin akong puntahan sa firm ko kapag gusto mo. Molino Law Firm sa Makati lang. Sana magkita ulit tayo, Chelsea. At masaya akong nakilala ka at nakasama sa isla. Pero sa ngayon, may mga bagay-bagay rin tayong kailangan harapin at ayusin. Unahin muna natin ang mga yun, okay ba? Sagot nito. Nakakaunawang tumango naman siya. Oo naman, naiintindihan ko. Good luck, Edward. Para sa naman? Para sa pagharap sa girlfriend mo. Sana magkaayos pa kayo. Sagot niya, pero para bang mapait yung lumabas sa bibig niya. Sa araw na yon ay napatunayan niyang nahulog na nga siya sa lalaking nakasama niya sa isla sa loob ng 1 linggo. Hindi naman ito nagsalita at nanatili lang na nakatitig sa kanya. Umiti rin ito at ginulo ang buhok niya. Sige na, naghihintay na ang pamilya mo sa'yo. Until we see each other again, Chelsea. Yeah, until we see each other again, Attorney Edward. Nagyakapan pa sila nito sandali bago tuluyang lumakad sa magkaibang daan para harapin ang kani-kanilang mga pamilya. Samantala, umuwi naman sa probinsya nila sa Bataan si Edward kasama ang pamilya. Doon na muna siya nanatili at nagpahinga ng 1 buwan para makasama ang mga to. Hindi rin naman kasi niya kakayanin na bumalik agad sa trabaho. Dahil 1 linggo pa lamang mula nung nakauwi siya, ay tumawag mismo sa kanya ang girlfriend niya. Umamin ito sa totoong dahilan kung bakit ito nakipaghiwalay. At yun ay dahil meron na itong iba at kasalukuyan na itong nagdadalang tao. Naging mahirap para kay Edward ang pagtanggap sa kinahantungan ng relasyon nila ni Rachel. Pero siguro dahil naghanda na rin siya, ay maluwag na lamang niya yung tinanggap at pinatawad na lamang ito. Ang mahalaga ay hindi niya ito sinukuan agad. Inilaban niya ito, pero wala na siyang magagawa dahil talong-talo na siya. Hindi pa niya masasabing ayos na siya, pero kailangan niyang magpatuloy at sisimulan niya yon sa pagbalik sa trabaho sa Manila. Anak, naihanda ko ng mga gamit na dadalhin mo pabalik ng Manila bukas. Wika ng nanay niya na kabababa lamang ng hagdan galing sa kwarto niya. Nako si nanay naman, ang sabi ko po ako na mag-aayos ng gamit ko eh. Pero maraming salamat po, Nay. Anya, masaya naman akong babalikan na sa trabaho mo. Pero kaya mo ba anak? Hindi rin naging madali ang pinagdaanan mo. 1 linggo kang na-stranded sa isang isla. Tapos pagka-uwi mo naman nalaman mong niloko ka ng kasintahan mo. Siguro anak, mas mabuting magpahinga ka pa. Dumito ka muna ng ilang buwan pa. Miss na miss ka na rin namin dito palagi. Malalim na napabuntong hininga si Edward at ngumiti sa nanay niya. Nay, salamat po sa pag-aalaga, pero ayos na po ako. Oo, hindi naging madali yung pinagdaanan ko. Pero hindi naman ibig sabihin na nahihinto na ako. At saka ayos na po talaga ako, Nay. Napatawad ko naman na si Rachel. At gusto ko na lang din na magsimula ng bago. Wika niya na agad namang sinang-ayunan ng 3 nakababatang kapatid niyang babae. Katabi niya ang mga ito sa couch at kasamang nanonood ng movie.
Oo nga naman, Nay. Huwag ka mag-alala rito kay Kuya dahil kayang-kaya na niya ang sarili niya. Sa isla nga nakasurvive siya. Sa basag na puso pa kaya hindi? Singit ng kapatid niya na sumunod sa kanya. Sinigundahan pa ito ng ikatlo. Agree, Ate Wela. At saka ang dami-daming babae riyan, no? Sa pogi ni Kuya, siguradong marami magkakagusto at hahabol sa kanya. Pero sana sa susunod sa tamang babae na siya mapunta. Yung maganda, yung aalagaan siya, mamahalin at hindi lolokohin. Nakangiting naiiling na lang si Edward habang pinakikinggan ng mga kapatid. At sinong babae naman yan? Tanong niya. Nagkatinginan naman ang mga ito at naghagikikan. Ewan Kuya, pero malay mo ba kayong nakasama mo na pala sa isla? Si Ate Chelsea? Hirit ng bunso niyang kapatid. Nang mabanggit ng mga ito si Chelsea ay hindi napigilan ni Edward ang mapangiti. Naging pulutan naman yon ng mga kapatid para tuksuhin siya. Uy, tigilan niyo ako ah. Kapatid yun ang kabatchmate ko ng high school at saka plano ng mga magulang niya na ipakasal siya sa iba. Eh ano naman Kuya? Hindi ba ayaw nga niya sa gusto ng daddy niya kaya nga siya tumakas? Sabi ng bunso nila. Oo nga Kuya, at saka di ba naniniwala ka na may dahilan ng lahat kung bakit kayo napadpad sa islang yun? Eh malay mo kayo palang dalawang destiny at paraan lang yun ng tadhana para pagtagpuin kayo. Pwedeng coincidence pero kung susumahin, parehong usaping puso o pag-ibig ang dahilan kung bakit kayo nasa iisang barko noon. Kaya naniniwala rin talaga ako na may dahilan yun. Natahimik naman si Edward sa sinabi ng mga kapatid dahil siya rin naman talaga ang nagkwento sa mga ito ng lahat ng nangyari sa kanila sa isla. Sa totoo lang ay walang araw na hindi niya iniisip si Chelsea mula noong nakauwi sila. Hindi na kasi niya ito nakita o nakausap man lamang mula noong naghiwalay sila sa Pierre. Choice rin naman niya dahil may mga inasikaso rin siya at alam niyang ganon din ang dalaga. At saka Kuya, sa tuwing kinukwento mo kaya siya sa amin, iba yung ngiti mo. Hindi ka kasi ganun kasi dati simula nung nagkakalabuan na kayo ni Ate Rachel. Kahit sino nanay at tatay, pansin din yun. Pahabol pa ng ikatlong kapatid niya. Tumigil lang ang mga ito nang sitahin na ng nanay nila. Ay nako, kayong Tres Marias, tigilan nyo nga ang Kuya Edward nyo. Ang mabuti pa ay tulungan nyo na lang ako mag-asikaso ng hapunan natin. Hala sige, maya-maya lang iuuwi na ang tatay nyo galing sa farm natin. Anito, umuungot namang sumunod ang mga kapatid niya at nauna na sa kusina. Nang sila na lamang ang naiwan ng nanay niya ay saka siya nito tinabihan. Pagpasensyahan mo na ang kakulitan ng mga kapatid mo anak. Nakuha nila yan sa kakapanood ng telenovela. Ayos lang po Nay, para namang di ako sanay sa Tres Marias natin. Natatawa niyang tugon. Pero alam mo anak, tama rin naman ang sinabi ng mga kapatid mo. Pansin din kasi namin ng tatay mo na sa tuwing kinukwento mo ang nangyari sa inyo sa isla, iba yung saya mo. Na para bang hindi trahedya yung sinapit nyo nung napadbad kayo sa isla. Sabihin mo sa akin anak, nahulog ba ang loob mo kay Chelsea habang nasa isla kayo? O sisa nito? Nay, 1 linggo lang kaming nagkasama ni Chelsea sa isla. Ang pag-ibig, walang pinipiling lugar, araw o oras anak. Sa akin mo pa idadahilan yan, di ba nga kami ng tatay mo noon nagkakilala lang sa sayawan dati, tapos ay nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Ganun lang, hindi na kailangan pang patagalin lalo't maiksi lang ang buhay natin. Sandaling natahimik si Edward habang nakatitig sa nanay niya. Pagkuwan ay mariin din siyang pumikit at huminga ng malalim. Ang totoo Nay, opo. Nahulog din ang loob ko sa kanya. Mahirap maipaliwanag, pero nung kasama ko siya sa isla, ay ang gaan lang ng pakiramdam ko. Hayag niya sa totoo at itinatagong nararamdaman. Talaga anak? Opo, bago ako sumakay ng cruise ship Nay, sobrang gulo ng utak ko at ang daming bumabagabag sa akin. Nakita niyo naman ang naging epekto sa akin ng pagkakalabuan namin ni Rachel na ilang buwan din akong halos walang focus at kahit sarili ko hindi ko na naaasikaso. Pero nung nagkita kami ni Chelsea sa isla, nakalimutan ko lahat yun. Nakahinga ulit ako ng maluwag na parang wala akong pinoproblema. Hindi ko alam kung dahil bang nasa isip ko lang noon ay makasurvive kami sa isla o talagang dahil sa presensya niya. Pero pinigilan ko yun dahil alam kong mali. Sagot niya sa totoong damdamin. Dahil noong panahong yun ay nasa isip mo ay kayo pa ni Rachel, tama? Untag ng nanay niya na sinagot niya ng pagtango. Opo, Nay. Pero ngayon na wala na kayo ni Rachel, ano naman ang sinasabi ng puso mo anak? Tanong nito, sandali siyang natahimik. Hindi ko pa masabi sa ngayon, Nay. Pero kung may gusto man akong gawin ngayon,
Siguro yun na yung makita ulit si Chelsea at makamusta siya. Nag-promise kasi kami sa isa't isa na makikita kami ulit. Sagot niya. Kung yan ang gusto mo, edi yan ang gawin mo, anak. Hindi na kita guguluhin o kukulitin sa mga tanong na wala pang kasiguraduhan sa ngayon. Pero tandaan mo, anak, na palagi kaming nakasuporta sa iyo at sa anumang desisyon mo, okay? Nakangiting wika nito bago siya iniwan mag-isa sa salas. Malalim na napabuntong hininga si Edward habang nakatulala sa TV. Ang laman ng isip at puso niya ay si Chelsea. Kumusta ka na kaya, Chelsea? Pumayag ka ba sa arranged marriage na gusto ng daddy mo o hindi? Ikinasal ka na kaya? Well, sana hindi. Kasi hindi naman yun ang gusto mo. Mahinang wika niya at napailing na lamang sa sarili. I guess mahaba-haba at marami rin tayong kailangang pag-usapan kapag nakita tayo ulit. For sure, magkikita tayo ulit dahil ako nakahanap sa'yo pagbalik ko sa Manila. Yun ang plano niya, ngunit hindi yun ang nangyari nang makabalik siya sa Maynila. Sa halip kasi na si Chelsea ang harapin niya, ay patong-patong na trabaho ang sumalubong sa kanya. Halos 1 linggo niya ring tinrabaho ang lahat ng yon bago siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Diyos ko, don't tell me na bagong trabaho na naman yan, Dan. Pwede bang bukas naman? Reklamo niya agad pagpasok pa lang ng sekretary niya. Natatawa naman itong lumapit. Don't worry, boss. Hindi naman to trabaho. Yung babaeng tinutukoy ko kasi sa'yo last time na pabalik-balik sa labas ng firm, nandyan na ulit siya. Napaayos agad sa pagkakaupo si Edward nang marinig yun. Really? Nasa loob na ba siya ng firm o nasa labas pa rin? Tanong niya. Nasa labas pa rin, boss. Ganun naman siya lagi eh. Tatayo lang siya sa labas ng firm ng ilang sandali bago aalis. Mabilis na tumayo si Edward at patakbong lumabas ng opisina niya. Sa mga kwento kasi ni Dan at ng ilang nagtatrabaho sa firm niya, ay alam niyang si Chelsea ang babaeng tinutukoy ng mga ito na pabalik-balik sa firm ng nakaraang buwan. Gustuhin man niyang kontakin ito nang malaman yun ay wala rin talaga siyang oras dahil sa daming nga ng trabaho, kaya hinintay na lamang niya itong bumalik. Paglabas niya ng building ay palingalinga niyang hinanap ang babae. Nakita na lang niya itong naglalakad na palayo at palapit sa nag-aabang na sasakyan. Chelsea Channington, aalis ka na naman ba na hindi man lang nagtatanong kung nasa loob ako o wala? Malakas niyang hiyaw na nagpahinto rin to sa paglalakad. Humarap to sa kanya. Parang bumagal ang oras na mga sandaling nagkatitigan sila. Sa higit 1 buwan na dumaan mula noong makauwi sila ay ngayon lang talaga sila ulit magkikita. Hi. Nakangiti siyang kumaway dito. Unti-unti naman itong umiti at kumaway rin. Hi. Kumusta ka na, Chelsea? Wika niya at lumapit na rito. I'm okay, Edward. Nakabawi na rin matapos ang cruise ship tragedy natin. Well, I can see that. Bumalik na ang kulay mo sa dati at mas mukha ka ng prinsesa ulit kaysa island girl. Biro niya, mahina itong natawa. Kung makapagsalita ka naman para namang walang nagbago sa'yo. Namunsa siya at tumaas ang isang gilid ng labi. Really? Parang wala namang nagbago sa akin ah. Meron ba? Inikutan siya ng mga mata nito at pinipilit na supili ng ngiti. Kailangan ba talagang itanong? Hindi ka ba humaharap sa salamin itong nakaraang buwan, attorney? Lalong lumaki ang ngiti ni Edward. Why? Hindi na ba ako mukhang manong? Nakapagpaayos na ako ng buhok at na-shave na rin ang bigote at balbas ko. Guwapings na ba? Anya na sinabayan ng pagkindat at pogi pose. Doon na hindi napigilan ni Chelsea na matawa. Yeah, hindi ka na mukhang manong. Mas mukha ka na talagang kagalang-galang na attorney. Gwapong-gwapo ka na ulit at mas lumaki ang katawan. Balik din ito at pinasadahan pa siya ng tingin. Nagtawanan na lang silang dalawa at kalaunan ay inaya rin ito ni Edward na magmerienda na agad naman itong sinang-ayunan. Sa sasakyan na niya ito sumakay at nagpaalam na lang si Chelsea sa driver nito. Dinala niya ang dalaga sa isang restaurant na madalas niyang kainan. Thank you for bringing me here, and I'm happy to see you again, Edward. Pero kumusta ka na ba? What happened to you in the past month? Tanong ni Chelsea nang mailapag na ng waiter ang pagkain sa harapan nila. Huminga muna ng malalim si Edward at uminom ng juice bago ito sinagot. Well, hindi naging maganda ang nakaraang buwan ko. 1 week kasi pag-uwi ko sa amin sa Bataan. Tumawag sa akin si Rachel at inamin sa akin ng totoo. Inamin niyang may bagong boyfriend na siya roon na isang doktor. At ang malala pa, buntis daw siya. Panimula niya at ikinwento ng lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng 1 buwan. Oh gosh, I'm really sorry, Edward. Hindi ko na sana tinanong pa. Wika ni Chelsea nang makahuma sa pagkabigla sa kwento niya. Hindi, ayos lang.
Napatawad ko naman na siya at tinanggap ko na ring talo na ako. Hindi ko na rin siya pinuntahan sa Singapore dahil ayaw na rin naman ni nanay, kaya nagpahinga na lang muna ako sa amin sa Bataan. Paliwanag ni Edward habang nakatitig sa mga nakikisimpatyang mga mata ni Chelsea. But are you sure you're okay now? Nung nakaraang buwan mo lang nalaman yan, I'm sure hindi naging madali sa'yo ang lahat. Hindi talaga naging madali dahil ilang taon din ang pinagsamahan namin, kahit na bihira lang talaga kami magkita ng personal. Siguro nga malaking factor din yung distance na nangyari sa relationship namin, kaya pinagpalit niya ako sa nasa malapit. I'm sorry to hear that, Edward. But seriously, I'm okay now. Masakit oo, pero nangyari na eh. Ang magagawa ko na lang ay kalimutan siya at magsimula na lang ng bago. Napatingin si Edward sa kamay niyang nasa mesa nang hawakan yun ni Chelsea. Hindi yun ang unang beses na nahawakan niya ang kamay nito, pero yun ang unang beses na parang may kuryente siyang naramdaman na agad na gumapang sa katawan niya, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. You're brave, Edward. Sa dami ng magagandang traits na kahanga-hanga sa'yo, ang pagiging matatag at matapang mo ang isa sa pinakahinahangaan ko. Kaya I'm sure na kayang-kaya mo rin magsimula ng bago. Anito habang nakangiti at nakatitig sa mga mata niya. Thank you, Chelsea. Pero alam mo, mas maganda kung wag na ang love life kung basag ang pagkwentuhan natin. How about you? Ikaw naman na magkwento. Anong nangyari sa'yo sa loob ng isang buwan? At balita ko'y pabalik-balik ka raw sa firm ko. Why is that? Sabi niya. Doon lang nito inalis ang kamay nito na nakapatong sa kamay niya at yumuko agad sa pagkain. Alin ba sa dalawa ang gusto mong unahin kung sagutin, attorney? Siguro yung tungkol muna sa inyo ng pamilya mo. Anong naging pag-uusap niyo ng pamilya mo? Siguro, simulan ko nung naghiwalay tayo ron sa pier. Nung sinalubong kasi nila ako at inuwi sa mansyon namin, nagsorry ako sa kanila. Humingi ako ng tawad sa pagtakas ko at sa pag-aalala nila sa akin ng 1 linggo. Expected ko noon na magagalit sila, pero hindi. Humingi rin sila ng tawad, lalo na si Dad. At yun ang pinakamasayang gabi ko sa lahat. Pinatawad ko rin siya at ngayon ay maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Kwento nito at kitang-kita sa matamis ng ngiti nito ang saya. Hindi rin mapigil ni Edward ang ngiti dahil masaya rin siya para rito. Pero after nun ay hindi na muna ako pinaalis sa mansyon namin. Ayaw kasi muna nila akong palabasin hanggang hindi nalilinis ni Dad ang pangalan ko na sangkot sa trahedya na lumubog ng cruise ship dahil baka kalkalin pa ng media ang dahilan kung bakit ako nandun. Naintindihan ko naman sila, kaya sinunod ko na lang sila at kung lalabas man ako ng bahay, may kasama dapat at hindi pwedeng magtagal. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo na okay na kayo ngayon ng dad mo. So ibig din bang sabihin nito ay wala nang arranged marriage? About naman dyan, kahit na okay na kami ni Daddy, sinabi ko pa rin na ayaw ko talaga sa arranged marriage. At sinabi naman niyang wag ko na yun intindihin. Inatras na raw kasi niya ang kasunduan nila ng business partner niya nung nalaman niya sa best friend ko na lumubog ang cruise na sinasakyan ko. Sinabi rin ng best friend ko ang rason kung bakit ako papuntang Singapore. After nun, nakipagtulungan na si Daddy sa Coast Guards na hanapin ako. Nagdasal daw kasi siyang makauwi lang ako ng ligtas, babawi na siya sa akin sa lahat. Oh, see? Sabi ko naman sa'yo kahit na anong problema o hidwaan yun ng daddy mo, mahal na mahal ka pa rin niya. You're his princess, kaya siguradong gagawin niya lahat para sa'yo. At least, nagbago na siya at babawi na sa'yo, di ba? Nakangiting tumango-tango naman si Chelsea at nagpasalamat na naman sa kanya. Kaya nga, thank you talaga sa'yo, Edward. Ikaw kasi ang nagpalakas ng loob ko na lumaban at sundin ang gusto ko. Marami ako natutunan mula sa'yo nung na-stranded tayo sa isla. Nakangiting bumuga naman ng hangin si Edward. Again, hindi mo kailangan mag-thank you, Chelsea. Sabi ko naman sa'yo, ginawa ko lang ang ginawa mo yun dahil yun ang tama at dapat. Yeah, I know. Agarang putol nito sa kanya na nagpapairap pa. But still, hindi mo maiaalis sa akin na maging thankful sa'yo dahil napakalaki at napakarami talaga ng naitulong mo sa akin. So for once, pwedeng tanggapin mo na lang ang thank you ko? Napangiti na lang si Edward at naiiling na tumango. Okay, fine. You're welcome, Chelsea. Anya na ikinatuwa naman ito. Ayan, di ba? Hindi naman masamang mag-take ng credits paminsan-minsan, lalo na kung totoo naman. Oo na, tinatanggap ko na nga. Pero ang hindi ko matanggap ay hindi mo pa sinasagot kung bakit ka pabalik-balik sa firm ko, Miss Chelsea Shannington. Swabing hirit niya para ibalik ang tanong na yon. Nahuli niya ang pagkagat ni Chelsea sa ibabang labi at mabilis na pag-iwas ng tingin bago nag-focus sa pagkain. Wala naman. Gusto ko lang kasing ikwento sa'yo na okay na kami ni Daddy
at magpasalamat na rin sa'yo. Hindi ko naman nakuha ang number mo at hindi rin kita mahanap sa social media. So pinahanap ko na lang ang firm mo at doon na ako nagbabaka sakali na makita ka. Kaso nga wala ka pa raw. Sagot nito na hindi makatingin sa kanya at nilalaro ang pasta sa plato. Yeah, pansamantalang din-activate ko nga muna ang mga social media account ko para magpahinga. Pero pwede mo namang kunin ang new number ko sa front desk para hindi mo na kailangan bumalik halos araw-araw para tingnan ko nakabalik na ako. Anya at mas lalo niyang napansin ang pamumula ng pisngi nito. At ewan ba ni Edward, pero natuwa siyang nakikita ang reaksyon na yun ni Chelsea. Hindi ko na rin naman ginawa kasi nga baka may inaasikaso ka rin. Naalala ko rin kasi nakakausapin mo yung girlfriend mo. I mean, ex-girlfriend mo. Kaya hindi na muna ako nag-abala. Sagot nito at naglakas loob ng tingnan siya. Huli nito ang ngiti niya kaya tinaasan niya siya nito ng kilay. Anong hiningiti-ngiti mo riyan, attorney? Asik nito at umiling naman siya. Nothing. Ano nga? Hoy, kung iniisip mo na araw-araw akong bumabalik, hindi yun totoo ah. Oo, bumabalik ako pero siguro twice o thrice lang sa isang linggo. At saka ilang beses lang naman yun. Natigil ang mabilis at sunod-sunod na pagpapaliwanag nito nang siya naman ang humawak sa kamay nito. Ayos na, Chelsea. Hindi mo na kailangan magpaliwanag at hindi mo na rin kailangan maghintay. Dahil nandito na ako. Kung gusto mo ako makausap o makita ulit, pwedeng-pwede na natin gawin. Wika niya nang hindi mawala ang ngiti sa labi. Doon na mas lalong namula ang pisngi ni Chelsea at umiwas na lamang ng tingin. Ngunit kita pa rin ni Edward ang pagpipigil nitong ngumiti. Ni hindi rin nito inalis ang kamay na hawak niya, kaya parang dinuduyan ang puso ni Edward ngayon. Ang pagkikita nilang dalawa ay naulit pa nga ng maraming beses. Naging weekly routine na nila ang paglabas at pamamasyal na umabot din ng halos 5 buwan bago tuluyang naglakas loob si Edward na sabihin na ang nararamdaman para kay Chelsea. Nang ibalita niya yun sa mga magulang niya ay natuwa rin ang mga ito, lalo na ang mga kapatid niya. Hindi na ako nagulat anak, alam ko na rin talaga na riyan din ang punta ng lahat at masaya rin ako para sa'yo. Wika ng nanay niya nakausap niya sa video call. Nasa likod ng mga magulang niya ang 3 kapatid niyang babae na nagtitilian pa sa kilig. Oh, anong plano mo ngayon, Ward, anak? Niligawan mo na ba? Tanong naman ng tatay niya. Aba, syempre naman tay. Niligawan ko na at baka maligawan po ng iba. Plano kong sabihin sa birthday party niya sa makalawa at isasabay ko na rin ang pagpapaalam sa pamilya niya para formal. Sagot niya. Noong nakaraang buwan pa talaga niya balak na umamin kay Chelsea, pero naisip niyang mas magandang pagkakataon na rin na sa kaarawan na nito niya sabihin, lalo pat invited siya. Gusto rin kasi ng mga magulang ni Chelsea na makilala siya ng personal. Naikwento na raw siya nito sa mga magulang. Tama yan anak, basta nakasuporta lang kami sa'yo, okay? Mahal na mahal ka namin at masaya talaga kami para sa'yo. Segunda naman ng nanay niya. Salamat po sa inyong lahat. Pagsapit ng kaarawan ni Chelsea ay buong pamilya pa talaga nito ang sumalubong sa kanya nang dumating siya. Si Chelsea ang nagpakilala sa kanya sa mga magulang nito. I'm glad to finally meet my princess savior. Welcome, Attorney Edward Molino. Wika ng daddy ni Chelsea. Thank you and nice to finally meet you rin po, Mr. Channington. Edward na lang po. Sunod namang lumapit ang mommy ni Chelsea at mabilis siyang niyakap. Hinaplos pa nito ang pisngi niya habang nakangiti sa kanya. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak namin, Edward Iho. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa prinsesa namin. At totoo nga ang sabi niya. Gwapo ka nga talaga. Anito. Nakangiting tiningnan naman niya si Chelsea na agad na umiwas ng tingin at umawat na sa kanila ng mommy nito. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. Magsisimula na ang party. Let's go guys, sabi ng dalaga. Naunang lumakad ang mga magulang nito at naiwan naman siya kasama si Chelsea at ang kuya nito. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga nakasama ng kapatid ko sa isla ng 1 linggo, Edward. Seryosong sabi ng kuya ni Chelsea. Hinarap to ni Edward at nakipagsukatan ng tingin dito. Kung iniisip mong may ginawa akong hindi maganda sa kapatid mo, pwede mo siyang tanungin, bro. Hamon niya rito. Kuya Carlo, Edward, tama na yan. Singit ni Chelsea pero hindi nila ito pinansin. Alam kong wala at naniniwala ako sa kapatid ko nung tinanong yun ni Ma'am. Mabilis na tugon nito. Maya-maya ay ngumiti ito at mahinang sinuntok ang kaliwang balikat niya. Long time no see, Edward. Napangiti na rin siya at sandaling nakipagyakapan sa kuya ni Chelsea na nakatulala naman sa kanila.
Salamat sa pag-aalaga sa little sister ko, bro. And sorry ulit dun sa alitan natin before. Sabi pa nito. Matagal na yun, Carlo. Kalimutan na natin. Marami na namang nagbago at hindi rin naman kayo nagtagal ni Rose eh. Natawa ng malakas si Carlo at inakbayan siya nito. Pero ako sinagot kahit na 4 months nang naging kami. That proves na mas gwapo at mas malakas ang apil ko kaysa sayo. Hirit nito na tinawanan na lang niya. Sabay-sabay rin silang pumasok sa mansyon at sinimulan na ang party. Hindi yung sobrang engrande at iilan lamang ang bisita. Nabanggit naman na yun noon ni Chelsea dahil gusto nito na intimate celebration lamang at close lang dito ang mga bisita. Namangha siya sa unang pagkakataon nang marinig niyang komanta si Chelsea. Doon niya lang dinaalala na pangarap nga pala nitong maging singer na ayaw ng dad nito noon. Ang ganda pala talaga ng boses mo. First time kitang narinig. Bakit ngayon ka nga lang pala kumanta? Salubong niya rito nang lumapit ito sa kanya matapos umawit. Para surprise. Na-surprise ka ba, attorney? Bakit akong sinusurprise mo hindi naman ako may birthday? Natawa naman ito sa sinabi niya. Para siyang dinuduyan sa mga sandaling yon habang nakatitig sa masayang mukha nito at nakikinig sa pagtawa nito. Ikaw ang may birthday, kaya nga may regalo ako para sa'yo. Here. Inabot niya ang isang rectangular na red velvet box na may ribbon pa. Ano naman to? Tanong ni Chelsea nang tanggapin yon. Open it. Hindi na nagsalita si Chelsea at binuksan nga iyon. Nagulat at natuwa ito nang makita ang gold necklace na may pendant na maliit na shell. Ang ganda, Edward. Pero bakit shell ang pendant? Connected ba to sa isla? Tanong nito. Tumango naman siya. Naalala ko kasi na nangongolekta ka ng shells noong nasa isla tayo kapag nasa tabing dagat ka. Hindi mo na naiuwi ang mga yun kaya yan ang naisip kong iregalo sa'yo. Sana nagustuhan mo, Chelsea. Sagot niya. Oo naman, nagustuhan ko. I love it, Edward. Thank you. You're always welcome. Gusto mo bang isuot? Akin na, ako na magsusuot sa'yo. Iniabot nga ni Chelsea sa kanya ang kwintas bago ito tumalikod sa kanya. Maging reminder mo sana ang kwintas na to na kahit anong problema ang dumating, kayang-kaya mong lampasan. Basta maniwala ka lang. Tulad ng paniniwala mong makakaalis tayo sa isla. Kapag napanghihinaan ka ng loob, humawa ka lang sa pendant na to at alalahanin mo na minsan, nakasurvive ka sa isang isla sa pagiging matapang at matatag mo. Bulong niya habang isinusuot ang kwintas kay Chelsea. Napangiti naman ang dalaga at napatingin sa suot na kwintas bago tumitig sa kanya. Thank you so much, Edward. Hindi ko yan kakalimutan. Anito at mabilis na yumakap sa kanya. May gusto rin pala akong aminin sa'yo, Chelsea. Actually, nung nakaraang buwan ko pa to dapat sinabi, pero naisip ko na mas magandang sa gabing ito ko to sasabihin. Bumitaw na ito sa pagkakayakap sa kanya at nagtatanong na tiningnan siya. Ano naman yun? Gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita, Chelsea. Wika niya habang nakatitig sa mga mata ni Chelsea na nagulat sa pag-amin niya. Nagustuhan na kita sa isla pa lang. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero noong mga oras na kasama kasi kita ron, ang payapa lang ng isip ko sa kabila ng sitwasyon natin. Yung problemang dala ko ng ilang buwan bago tayo nakita, nawala na lang bigla. You brought peace and calmness to me. Sa maikling mga araw na nakasama kita ron, ay nahuhulog na ako sa'yo. Pero pinigilan ko dahil mali pa nung oras na yun dahil may girlfriend ako. Pero mukhang iniadya na rin talaga ng tadhana na matapos ang dapat matapos para magsimula ang bago. Tumigil siya sandali para huminga at kinuha ang mga kamay nito. Hinawakan niya ang mga yon at marahang pinipisil at minasahe. Siguro nga para sa iba ay maikli ang 1 linggo para masabi ko to. Pero para sa akin wala namang kinikilalang oras, araw, lugar at pagkakataon ng pag-ibig. Kapag lumapit to sa'yo, mahirap nang tumakas dito. Isa pa hindi rin naman ako nagmamadali dahil sa loob ng halos 5 buwan, mas kinilala pa kita at ipinakilala ko rin ang sarili ko sa'yo. At ngayong gabi, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa'yo, Chelsea. Tinitigan lamang ni Edward si Chelsea. Matapos ang pag-amin niya, kaya nabahala siya roon. Chelsea, I'm sorry kung nabigla kita. No. Hindi ako nabigla, Edward. Pero wala na akong masabi kasi nasabi mo na lahat eh. Sabi nito bago ngumiti. Talaga? Pero okay lang kung hindi tayo pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga ay nakapag-confess ako sa'yo. Ano ka ba? Na-speechless lang naman ako. Dahil ang totoo, nahulog na rin naman ako sa'yo, Edward. Pero tulad mo'y pinigilan ko rin
Dahil nga mali at iniisip ko na baka infatuation lang dahil ikaw lang ang kasama ko ron. O baka dahil lang sa mabait ka at inalagaan mo ko. Akala ko nga'y mawawala rin yun na makauwi tayo sa Manila. Pero hindi eh. Kasi simula nung hindi na kita nakikita sa bawat araw ay lagi kang hinahanap ng isip at puso ko. Napakalaki ng impact na dinala mo sa buhay ko. Lalo na sa puso ko, Edward. At hindi ko na rin to kayang itago pa. Nang mga oras na yon ay daig pa ni Edward ang nanalo sa loto sa sobrang galak na nararamdaman ng puso niya. Malaki ang ngiti niya habang hinahaplos ang mukha ni Chelsea at pinunasan ang pumatak na luha sa mga mata nito. Akala ko ba'y wala ka nang masabi? Ang dami rin ang sinabi mo eh. Anya, napanguso naman ng dalaga at pinalo ang dibdib niya. Nagsisimula ka na naman eh. Niloloko mo lang yata ako, attorney. Hindi kita niloloko at never kitang lolokohin, Chelsea. Totoo ang mga sinabi ko at papatunayan ko yun sa'yo. Liligawan kita. Sabay yakap niya sa dalaga. Wala siyang narinig na tugon mula kay Chelsea, pero sapat na para sa kanya ang pagsukli rin nito ng mainit na yakap sa kanya bilang sagot. Nang gabi yun ay pinagpaalam din ni Edward sa mga magulang at kapatid ni Chelsea ang plano niyang paniligaw rito. Noong unay nabigla rin ang mga ito, pero ang unang sumuporta sa kanila ay ang daddy ni Chelsea. Bata pa lang si Chelsea ay ako nang nagdidikta na kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin. Pero natuto na ako sa pagkakamaling yun. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi ko nahahadlangan ang gusto ng anak ko. Kung ano man ang maging pasya niya, nandito lang ako para suportahan siya. Anang ama ni Chelsea. Bro, siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan ng kapatid ko kundi mananagot ka sa akin. Singit naman ni Carlo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko sasaktan si Chelsea. Anak, ikaw rin. Huwag mo sasaktan tong si Edward, Kung mauwi man kayo sa pag-aasawa, mahalin niyo at intindihin ang isa't isa palagi. Sabi naman ng ina ng dalaga. Opo, Mami. Labis-labis ang saya nila ng gabing yon, lalo na si Chelsea na naiyak na lamang at niyakap ang pamilya. Matapos ang gabing yon ay niligawan na nga ni Edward si Chelsea at 4 na buwan bago siya nito sinagot. Nadala na rin niya ito sa probinsya nila sa Bataan para ipakilala sa pamilya at magbakasyon sandali. Buti naman nagpakita rin ng mga bituin sa atin. Sa Manila kasi halos hindi natin sila makita. Wika ni Edward. Nakahiga sila sa nilatag na mat sa damuhan sa farm ng pamilya nila kung saan sila nagbabakasyon. Kung meron man silang nakagawian na gawin mula noong naging sila, ayun ay ang manood ng mga bituin sa gabi sa tuwing magkasama sila. Oo nga puro usok na kasi ang hangin doon, kaya hindi na gaano makita ang mga bituin. Hindi tulad dito sa probinsya. Nilingon ito ni Edward at hinawakan ng kamay nito. Han, may sasabihin ako sa'yo. Anya't nilingon din siya nito. Ano yon? Naalala mo yung humiling tayo sa Bulalakaw nung nasa isla tayo? Alam mo, nagkatotoo nga. Oo nga. Nagkatotoo nga kasi kinabukasan din ay na-rescue na tayo, di ba? Hindi ba't same lang tayo ng wish nun? Tanong nito at umiling siya. Actually, Han, hindi talaga yun ang hiniling ko. Kumunot ang noon nito pero nagtanong pa rin. Ano? Hiniling ko noon na kung mali man ang nararamdaman ko para sa'yo, ay hahayaan kong gumawa ang tadhana ng paraan para putulin yun. At kung tama naman ang nararamdaman ko para sa'yo, sana ay tulungan ako ng tadhana na mas paglapitin pa tayo. At ito na nga, naging tayo. Ang galing no? Nagkatotoo yung mga wish natin. Nakaalis tayo ng isla at ngayon girlfriend na kita. Na soon ay misis ko na. Anya at nakangiting hinalikan ng kamay nito. Napangiti naman si Chelsea at pabirong kinurot ang tagiliran niya. Nakakainis ka. Ang sabi mo noon same tayo ng wish. Well, I lied. Pero white lies naman at pareho din tayong nag-benefit. Gaya ng wish mo na ma-rescue tayo. Di lang kamo tayo. Marami pang survivor ang nag-benefit din sa wish ko. Ang galing no? Basta talaga may faith tayo matutupad ang wish natin. Right. Gaya ng paniniwala ko na mamahalin mo rin ako. Pero aminin mo, bakit ka nga ba talaga laging nasa firm ko noon, honey? Bumangon si Chelsea at akmang kukurutin na naman ang tagiliran niya nang mabilis siyang nakaiwas. Bumangon na rin siya at tumatawang lumayo rito. Fine, aaminin ko na po. Ang totoo, mahal na talaga kita noon at miss kita palagi kaya gustong gusto kitang makita. Sabi ko na nga ba hindi mo rin mapapalagpas ang kagwapuhan ko. Ikaw talaga puro kabiro. Halika nga rito, kukurutin kita ng mga 300. Wag naman honey, kiss na lang, kahit 1,000 pa pwede.
Pwede naman. Lumapit si Edward dito at hinaplos ang magandang buhok ng nobya. I love you, Chelsea. Kahit mas stranded akong muli, basta ikaw ang kasama ko, ayos lang. Ako rin. Basta't kasama kita, panatag ako. Mahal din kita, Edward. At pinaghinang nila ang kanilang mga labi. Nang gabing yon ay saksi ang nagkikistapang mga bituin sa kalangitan sa saya ng kanilang mga puso. Inabot din ng 1.5 taon ang relasyon nila bilang magnobyo at nobya bago yun nauwi sa kasalan. 2 taon makalipas ang kasal nila ay nakabuo rin sila ng anak na lalaki. Sa ngayon ay tinutupad pa rin ni Chelsea ang pangarap na maging singer. Kumakanta na ito sa mga event at may sariling channel pa sa YouTube na suportado naman ni Edward, na mas lalo pang nakikilala bilang mahusay na abogado. Nagtutulungan din sila sa kanilang negosyo. Siguro para sa karamihan ay walang magandang alaalang mabubuo sa isang masalimuot na trahedya. Pero sa naging takbo ng buhay ni na Edward at Chelsea, ay tila naging dahilan pa ang isang trahedya para magtagpo ang kanilang landas at mahanap ang pagmamahal sa piling ng isa't isa at makabuo ng magandang alaala na magkasama. Tunay nga na ang buhay ay para ring dagat. Hindi natin alam ang hangganan ng lalim nito at kung saan tayo dadalhin ang mga alon nito. Minsan, kailangan lang nating matutong lumangoy at sumabay sa agos, papunta sa tama at mas ligtas na landas. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.